nagkakala sa paanyayang ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Halina't pumasok sa bahay ni Yahweh. Taglay ang dalangin at galak sa puso. Ako'y nagkakala sa paanyayang ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat, gusto natin makatanggap ng himala o milagro galing sa Diyos. Pero ang kanyang pagpapala ay hindi naman basta-bastang binibigay lang kahit kanino. May kondisyon ang bendisyon ng Diyos. Pinagkakaloob lang kanyang pagpapala sa mga taong nananampalataya. If you have faith in God, then you will receive blessings and miracles. Tanong pinakatanda na tayo'y naniniwala sa Kanya. Kapag tayo'y naghahanda, kapag tayo'y nagpapatuloy, kahit na hindi pa natin nakikita ang Kanyang ibibigay na kabutihan sa ating buhay. Aminin natin ng napakaraming beses na kung saan tayo naniwala, pero wala naman tayong ginagawa. Aminin din natin ang mga pagkakataon na kung saan nawalan tayo ng tiwala sa Kanya. Tayo nagreklamo, tayo nalungkot, tayo'y nagalit. Sa ating mga pagkukulang, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang Kanyang awa. At para tayo kitang karapat-dapat muli na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan. Nasa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pakay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, natuyo ang batis. Kaya sinabi ng Panginoon kay Elias, "Umalis ka rito. Pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon." Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maari mo bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng may gagatong
upang lutuin iyon at makain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa ami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon sa ami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusakot hirap, ngayoy pakinggan mo sa aki mahabag. Hanggang kailan pa kaya lilibakin niyong mga tao ang iyong alipin? Hanggang kailan pa nila iibigin ang walang hanggang pagsisinungaling? Poon sa ami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng poon akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan. Nagagalit ka man, sala ay iwasan. Sa loob ng silid, ikaw ay magnilay. Poon sa ami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon liwanag mo'y sami pasikatin, O Diyos ang ligayang bigay mo sa akin. Higit na di hamak sa galak na angkin, nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon sa ami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Alleluia, 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 Alleluia. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, "Kayo'y asin ng sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya tinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay nilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat na nasa bahay. Ngayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at walhatiin ang inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat.
Alam niyo po ba, maraming pumupunta dito sa parokya para magpa-bless, magpadasal sa akin. Meron po nagpapabless ng mga sasakyan. Marami po nagpapadasal, gustong gumaling sa kanilang sakit. Meron din po nagpapabindisyon for safe travel. Meron pong humihiling, sana makapasa sila sa board exam. Pero minsan, nabibigla po ako dahil meron dumadating dito, lumalapit sa akin at nagsasabi, Father, pagdasal mo naman kami, sana swertihin na kami. Father, sana swertihin na kami sa aming negosyo. Father, sana swertihin na ako sa aking pag-abroad. Father, sana swertihin itong aking anak makapasa sana sa exam. Kapag ganito na po ang kanilang hinihiling, tinatama ko po yung paniniwala ng tao. Sinasabi ko po, alam niyo po, pagdating sa Diyos, walang swerte. Ang swerte ay tsamba. Pero ang biyaya, regalo. Ang swerte, aksidente. Pero ang biyaya ay plano ng Diyos. Ang pagpapala ng Panginoon, hindi po jackpot yan. Hindi rin po parang raffle na random, pinipili lang. Kaya nga po ang tanong, paano tayo pagpapalain ng Panginoon? Simple lang po, maghanda kayo. Because God blesses what you prepare for. Ulitin ko po yun. Napakahalaga po nun. Tandaan nyo, lagay nyo sa isip, sa puso nyo. Huwag nyo kakalimutan. God blesses what you prepare for. Ang pinagpapala ng Diyos ay ang mga taong naghahanda. Amen? Halimbawa po, meron pong isang investor, gusto pong maglagay ng 10 milyong piso dyan sa negosyo mo. Pero pagdating niya, wala kang business plan, wala kang permit, wala kang records, wala kang direksyon. Sa tingin niyo po ba, maglalabas siya ng pera para sa'yo? Hindi. Hindi po ba? Hindi ka bibigyan ng negosyante ng pera, hindi dahil masama siya. Wala siyang ibibigay na pera sa'yo kasi hindi ka handa. Amen? Isa pa pong halimbawa. May talent manager po, naghahanap ng singer. Bigla po kasing nagkasakit yung kanyang artista. Ikaw yung nakita niya. Handa ka ba na pumirma dun sa kontrata? Pero ito yung problema. Kung hindi ka nag-practice, kung wala kang talento, makikinabang ka ba dun sa pagkakataon? Hindi. Di po ba? Kasi minsan ang problema natin ay hindi po kulang sa biyaya ang ating buhay. Ang problema, kulang tayo sa paghahanda. Amen? Marami ang nagdarasal. Lord, bigyan mo naman ako ng magandang trabaho. Pero wala naman silang bagong skill. Di po ba? May nananalangin, Lord, bigyan mo ako ng maayos na pamilya. Pero hindi naman marunong magpatawad. May nakikiusap, Lord, bigyan mo naman ako ng magandang kinabukasan. Pero ang tamad-tamad naman sa kasalukuyan. Di po ba? Mga kapatid, kapag nakikita ng Diyos na naghahanda ka, alam niyo po kung anong tawag doon? Pananampalataya. When God sees you preparing, He sees your faith. Sa Biblia po, nakasulat, it is impossible to please God without faith. If you want to please God, then have faith, no matter how small it is. Kahit na maliit yan, pananampalataya pa rin yan at nakikita yan ng Diyos. Yan ang kinatutuwa ng Diyos sa'yo. Amen? Hindi po sapat yung maniwala ka lang. Kailangan ipakita mo ang iyong paniniwala sa iyong paghahanda. Amen? Dahil ang paghahanda ay tanda ng pananampalataya. At ito po ang ginawa ng balo sa unang pagbasa. Napakaganda po ng kwentong ito, balikan niyo. Tandaan niyo po kung anong sitwasyon nitong balong babae. Taggutom daw po nung panahon na yon. Wala daw pong ulan, kaya wala pong tumutubo na mga halaman. Wala po silang pagkain, nahihirapan sila.
may natira lamang po konting harina at konting mantika. At sabi nga niya, pagkakain namin ito, mamamatay na kami. Pero sa totoo lang, pwede naman po isipin nitong balo, uunahin ko yung aking sarili. Bahala na itong si Elias. Kapag binigay ko ito, baka paano kami? Pero hindi po ganon yung kanyang ugali. Hindi po ganon yung kanyang mentality. Di po ba? Naghanda daw siya ng tinapay para sa propeta. Sinunod po niya yung utos ng Diyos sa pamagitan ng salita ng propeta. Naglaan siya ng espasyo para sa himala ng Diyos. At dun po pumasok ang biyaya ng Panginoon sa buhay niya. At ano po nangyari? Hindi po naubos yung harina. Hindi po naubos yung mantika. Naging unlimited yung pagkain para sa kanila. Ang sabi po, 1 taon silang kumakain. Wow! Sangka pa. Nagkaroon sila, nakatanggap sila ng milagro galing sa Diyos. Pero pansinin niyo po ito. Hindi muna dumating ang himala bago siya sumunod. Sumunod muna siya bago dumating ang himala. It means faith prepares before you see it. Faith prepares before you receive the blessing and the miracle of God. Ang pananampalataya ay naghahanda kahit pa wala kang nakikita, kahit wala ka pang natatanggap. Yan ang tunay na pananalig sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, magtanim ka pa rin kahit wala pang ani. Mag-aral ka pa rin kahit wala ka pang diploma. Magtrabaho ka, magsikap ka kahit wala ka pang resulta. Magbigay ka kahit nakulang ka. Magdasal ka kahit natahimik pa ang langit. At ito po ang pinapaalala din ng ating ebanghelyo, ang mabuting balita ngayon. Sabi ni Jesus, kayo ang asin ng mundo. Kayo ang liwanag ng sanlibutan. Mga kapatid, unawain niyo po, ang asin, para makuha mo ito, kailangan mo munang hanguin ang tubig ng dagat. Kailangan mo itong ipakulo sa apoy. Di po ba? Bago ka makakuha ng lasa ng asin, kailangan paghandaan mo, kailangan iluto mo ito. Amen? Ang ilaw, kailangan mo munang sindihan bago ito magbigay ng liwanag. Di po ba? Kaya nga po, mga kapatid, maaaring ang paghihirap mo ngayon ay paghahanda mo lang. Maaaring ang paghihirap na pinagdadaanan mo ay maaaring paraan ng Diyos. Hinahanda ka niya. Baka kaya hindi pa dumarating yung mga hinihingi mo dahil inaayos ng Diyos ang puso mo. Baka kaya merong paghihirap sa buhay mo kasi pinapalawak ng Diyos ang kakayahan mo. Baka meron kang luha ngayon dahil pinapalalim niya ang iyong pananampalataya. Mga kapatid, huwag niyo pong sayangin ang inyong paghihirap. Do not waste your pain, your suffering. May mga tao nasisira dahil sa problema. Opo, pero unawain nyo. Meron din mga tao tumatatag, lumalakas, nahuhubog dahil sa kanilang mga problema. Ang apoy, oo, tinutunaw niyang kandila. Pero yung apoy ding yun, siya pong nagpapatibay sa bakal. Di po ba? Kaya kapatid, huwag mong tanungin, Lord, bakit mo ako pinahihirapan? Ang mas magandang tanong ito, Lord, saan mo ko hinahanda? Dahil tandaan niyo po, ang paghihirap mo ay maaring hindi parusa. Ang paghihirap mo, pagbubukas lang yan ng iyong isip, ng iyong puso, ng iyong kamay para makatanggap ka ng pagpapala. Your pain is not a punishment. Your pain is just opening you up to receive more blessing, to receive the miracle from God. Tignan niyo po, ang gutom ng balo, naging paghahanda para sa isang umaapaw na himala. Ang pagkauhaw ng lupa, paghahanda para sa ulan. Ang dilim ng gabi, paghahanda sa pagsikat
ng araw. At marahil ang iyong paghihirap ngayon, paghahanda para makatanggap ka ng biyayang magtatagal sa iyong buhay. Kaya huwag kang susuko. Dahil kapag sumuko ka, hindi mo makikita yung inihahandang pagpapala at grasya na binibigay ng Diyos sa iyo. Magpatuloy ka, maghanda ka, magtiyaga ka, manalangin ka, manampalataya ka, maging asin ka, maging liwanag ka. Maganda pong pagmunihan ngayon. Handa ba ako sa biyaya ng Diyos? O baka nakatunganga lang ako sa wala? Saan mo binubuhos ang iyong oras, ang iyong lakas? Sa pagmumukmok o sa paghahanda? Sa pasasalamat o sa pagrereklamo? Mga kapatid, kapag handa na ang iyong puso, ang iyong isip, ang iyong mismong buhay, makikita mo, darating ang biyaya ng Diyos sa oras na hindi mo inaasahan. Ipagkakalob ng Diyos sa iyo. Hindi kakaunti, kundi siksik, liglig, umaapaw, ibig sabihin, sobra-sobrang grasya. Kung handa ka. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin tayo sa Diyos, ang amang ng liwanag, upang maging tapat tayo sa ating misyon na maging ilaw at asin ng sanlibutan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, naway ipakita ang kapangyarihan at ningning ng Espiritu sa lahat ng naghahangad ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babae na pinagkatiwalaang magpasya para sa ikauunlad ng mga tao, naway maliwanagan ng kinang ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo na tinatawag na maging asin at liwanag ng sanlibutan, naway maging daluyan ng pag-asa at ginhawa ng ating kapwa-tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, habang pinapanalangin namin ang aming mga kapwa, hinihiling namin na tulungan mo kaming magliwanag sa kanilang paningin, ang sa gayon kanilang purihin ang iyong kabutihan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alapin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandang loob. Ang tao'y nilikha mong pinangisiwaan ng sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot, na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Malalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang bakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas sa aming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalay
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang Panginoon ang aking tamlaw. Sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindang matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mahabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tamlaw. Sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindang matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pagganap ng iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po ang napakahalagang aral para ngayong araw. That God blesses what you prepare for. Pinagpapala ng Diyos ay ang mga taong handa. The more that you prepare, the more that God will bless you. Because your preparation is your sign that you have faith in God. Hindi ko po alam kung napansin niyo, pagdating po sa party, ang tagal-tagal ng iyong paghahanda, halimbawa, magdidibo yung anak mo. Minsan, ilang buwan mong pinaghahandaan yan. Mukuha ka ng caterer, piprint ka ng mga invitation, pipili ka ng damit para sa kanya. Pag dumating na yung dibo, ilang oras lang yon, di po ba? Bago yung graduation ng anak mo, ilang taon mo siyang pinag-aaral, ilang taong ka nagbabayad ng matrikula sa eskwela. Diba? Mga 8 years, 10 years, bago yan paging architect, accountant, engineer, tagal. Pagkatapos yung pag-akyat mo lang doon sa entablado, ilan lang pong minuto yun. Diba? Minsan 5 minutes lang. Alam niyo po, yung ating mga misa, ilang oras ko pong pinaghahandaan ito. 3 oras, 4 na oras. Nag-iisip ako, nagdadasal ako, sinusulat ko yung aking homily. 3 oras, katumbas na 1 oras na misa.
Pero ano yung resulta? Pag marami kang oras sa paghahanda, napakabuti, napakaganda. Yan ang problema na napakaraming tao. Nag-i-expect sila ng mabuti at maganda sa kanilang buhay. Wala naman silang ginagawa. May kabutihan na tayong tinanggap galing sa Diyos. Hindi ka naman uutusan ng Diyos na gawin mo ito, gawin mo yon, kung wala siyang binibigay sa iyo na pagpapala sa simula pa. Sinabi ng Panginoon, maging asin kayo ng mundo. Kasi nung umpisa pa, binigyan na tayo ng alat. Sinasabi ng Panginoon, maging liwanag kayo ng mundo kasi nilagyan ka na niya ng langis o ng pabelo. Hindi ka uutusan ng Diyos sa bagay na hindi mo kaya. Naniniwala siya sa iyo. Kaya mo. Ang tanong, naniniwala ka ba sa sarili mo? Para lumitaw ang kabutihan ng Diyos, kailangan umpisahan mo sa iyong sarili, sa iyong paghahanda. Maaaring ang iba sa inyo sasabihin, Father, anong paghahanda na gagawin ko? May sakit ako. Nakaratay lang ako sa aking higaan. You prepare through your mind, through your heart. Spiritually prepare. What prevents you from healing is your bad attitude. Di po ba? Aminin nyo. May sakit na nga kayo pagkatapos ang pangit pa ng iyong ugali. Paano ka gagaling kung doon pa lang sa loob mo, masama na ang iyong nararamdaman, ang iyong naiisip. Di po ba? Yung iba, nasabihin, Father, paano ko maghahanda? Wala naman akong pera. Tingnan mo yung pag-uugali mo pagdating sa pera. Gusto mong makatanggap ka ng limpak-limpak na pera pero hindi ka naman marunong gumamit ng pera. Nag-uumpisa yan sa loob, sa iyong pag-uugali. Di po ba? The miracle will only come if you have prepared properly. Handa ka ba? Talaga. Kung aminado ka, pinaghahandaan mo, huwag kang mag-alala. Darating ang Diyos. Darating ang pagpapala mo. At uulan ng himala. Siksik liglig, umaapaw. Yan ang ating pagdasal sa araw na ito. Panginoon, turuan mo akong maghanda. Ipakita mo anong kailangan kong ihanda sa aking buhay para matanggap ko ang umaapaw mong pagpapala. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.